Anino Horror Stories. Hi Sir Dave, isa po akong avid listener ng mga kwento ninyo. Ngayon ko lang po naisipang mag-share dahil pakiramdam ko, kailangan ko nang ilabas ang nangyari sa amin noong mahal na araw. Isang karanasan na hanggang ngayon ay bumabalik sa panaginip ko at sa tuwing naaalala ko, parang may nakamasid pa rin sa akin. Ako po si Marlon, 32 years old. Isang seaman po. Ito pong ikukwento ko ay nangyari noong 16 years old pa lang po ako. Tuwing mahal na araw po Sir Dave ay tradisyon na sa amin ang pumunta sa probinsya ng lola ko sa Quezon. Tahimik ang lugar, halos walang sasakyan at pagsapit ng Huwebes Santo, tila humihinto ang oras. Pero noong taong iyon, iba, hindi lang basta tahimik, parang patay ang paligid. Walang ingay ng kuliglig, walang hangin, kahit ang mga puno hindi gumagalaw. Ang mga aso sa buong baryo sabay-sabay na nakatingin sa iisang direksyon, sa likod ng bahay ng lola ko, doon sa maliit na kapilya. Matagal ko na yung napapansin mula bata pa ako. Luma na ang kapilya, bitak ang pader, at may mga lumang santo na nababalot ng alikabok. Pero ayon sa lola ko, may isang rebulto roon na hindi dapat ginagalaw. Hindi niya sinabi kung bakit at doon nagsimula ang curiosity ko. Biyernes Santo ng hapon, sumama ako sa pinsan ko papunta sa kapilya. Habang papalapit kami, napansin kong parang mas lumalamig ang hangin kahit tirik ang araw. Pagpasok namin sa loob, parang may biglang kumapit sa dibdib ko. Hindi dahil madilim, kundi dahil parang may nakatingin. Pero wala naman kaming ibang nakita kundi ang rebulto sa gitna. Nakaluhod ito, nakapikit, parang nagdadasal, pero may mali, parang tumitingin. Bulong ng pinsan ko. Tumawa ako para takpan ng kaba, pero habang papalapit ako, napansin kong hindi pantay ang pagkakapikit ng mata ng rebulto. At mas lalo akong kinilabutan nang makita ko na parang may basa sa gilid ng mata nito, na parang luha na natuyo. Bigla akong nakarinig ng mahinang kaluskos sa likod namin. Paglingon ko, wala naman. Pero nang ibalik ko ang tingin ko sa rebulto, sigurado akong gumalaw ito. Bahagya lamang. Parang umayos ang posisyon nito. Hindi na ako nagsalita saka ko hinila ang pinsan ko palabas. Pero bago kami tuluyang lumabas, napansin kong nakaharap na sa pintuan ng rebulto. Nakatingin na sa amin. Nawirduhan po talaga ako nung panahon na yon Sir Dave, pero di ko na lang po pinansin pa. Kinagabihan, habang natutulog ako, paulit-ulit kong nakikita sa isip ko ang imahe ng rebulto hanggang sa nagising ako. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa tunog. Parang kahoy na kumikiskis sa sahig, dahan-dahan akong dumilat at doon ko nakita sa paanan ng kama ko ang rebulto. Hindi na ito nakaluhod, kundi nakatayo na ito at ang mga mata nito ay nakadilat na at diretsyong nakatingin sa akin. Gusto kong sumigaw pero hindi ako makagalaw. Parang may mabigat na dumagaan sa buong katawan ko. Unti-unti gumalaw ang rebulto pero hindi ito naglalakad, kundi parang hinihila ang sarili sa sahig. Mas lumalakas ang tunog, mas papalapit, hanggang sa maramdaman ko ang malamig nitong kamay sa paa ko. Hindi normal na lamig, parang yelo sa lamig, hanggang sa nararamdaman ko na humihigpit ang pagkakahawak nito sa paa ko at nasasaktan na ako. Hanggang sa parang may sumisigaw na sa isip ko. Nagising ako kinabukasan na pawis na pawis. Akala ko panaginip lang, pero nang tumayo ako, napasigaw ako. May marka ng kamay ang paa ko, maitim, parang pasa, pero malinaw ang hugis. Agad kong sinabi sa lola ko ang nangyari. Nanahimik siya, tapos sinabi niya ang kinatatakutan ko. Matagal nang may nagbabantay sa rebultong yon. At hindi lahat ng gumagalaw doon ay santo. Pagkasabi ng lola ko noon, hindi na siya nagsalita ulit. Parang may gusto pa siyang sabihin pero pinigilan niya. Nakatingin lang siya sa paa ko doon sa marka ng kamay. Hinawakan niya yon tapos napapikit siya, parang nagdadasal.
Hindi ka nalalabas mamayang gabi, sabi niya. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Sa totoo lang, ayoko na ring malaman pa. Pero hindi doon natapos. Kinagabihan, habang kumakain kami, napansin kong tahimik ang lahat. Kahit yung mga pinsan ko na usually maingay, parang nagpipigil magsalita. Tapos napansin ko rin yung mga aso. Nasa labas sila ng bahay, nakaupo, hindi gumagalaw. Pero nakatingin sila sa amin. Hindi sa pagkain, hindi sa pinto, kundi direkta sa akin. Bigla akong kinilabutan. Lola, mahina kong tawag. Bakit po ganyan yung mga aso? Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa labas. Tapos dahan-dahan siyang tumayo at isinara ang bintana. Huwag mo silang tignan sa mata, sabi niya. Hindi ko na tinanong kung bakit. Nung gabing iyon, hindi ako makatulog, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil pakiramdam ko, may kasama ako sa kwarto. Hindi ko siya nakikita, pero ramdam ko. Yung tipong kahit nakapikit ka, alam mong may nakatayo malapit sa'yo. Sinubukan kong huwag gumalaw, huwag dumilat, hanggang sa may narinig ako, mahinang tunog. Parang kahoy na kumikis-kis ulit sa sahig. Mas mabagal at mabigat. Sa puntong ito, alam kong hindi na ako nananaginip. Dahan-dahan akong dumilat at muli kong nakita ang rebulto sa may pintuan. Nakatayo at nakatingin sa akin. Gusto kong sumigaw pero walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa biglang may pumasok sa kwarto. Yung lola ko. Hindi na siya nagulat sa nangyari. Diretso siyang tumingin sa rebulto at nagdasal ng malakas. Hanggang sa tuluyan itong nawala sa dilim ng pintuan. Hindi na ako nakatulog pagkatapos nun. Kinabukasan, dinala ako ng lola ko sa kapilya. Ayoko na talaga bumalik nun pero sabi ni lola ay kailangan daw. Pagdating namin doon, andun pa din ang rebulto. Pero hindi gaya ng unang beses kong nakita ito na nakaluhod, ay nakatayo na siya. At nakaharap sa pintuan na parabang naghihintay. May dala ang lola ko ng rosaryo, asin at kandila. Pinapikit niya ako at pinahawak sa rosaryo. Tapos narinig ko siyang nagdasal. Habang nagdadasal siya, nararamdaman ko ulit yung lamig. Mas malakas, mas malapit, parang may nakapaligid sa amin. At biglang may malakas na kalabog kaming narinig. Pagdilat ko, nakahiga na sa sahig ang rebulto. Bumagsak ito at nagkaroon na ito ng bitak sa mukha. Doon sinabi ng lola ko na hindi na siya babalik. Sinunog nila ang kapilya ilang araw matapos yon. Hindi buong buo, pero yung loob ng kapilya, lalo na kung saan nakapwesto yung rebulto. At simula noon, nawala na ang mabigat na pakiramdam sa baryo. Na tila naging normal ang lahat. Hanggang ngayon, Sir Dave, palaisipan pa rin sa akin kung anong meron sa rebultong iyon. Yun po kasi ang naging dahilan kung bakit natatakot na po ako sa mga rebulto. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot na yun. At hindi ko na kailanman gustong maulit pa. Hi Sir Dave, matagal ko nang gustong ikwento ito pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Hindi kasi siya yung tipong nakakalimutan mo lang. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin yung amoy ng kandila, yung lamig ng hangin, at yung mukha niya. Ako po si Jewel, 27 years old. Kasalukuyan pong nagtatrabaho po dito as an admin staff sa isang pribadong kumpanya dito sa Manila. Nangyari po itong kwento na to noong 19 years old pa lang po ako. Taong 2018, Biyernes Santo nang sumali ako noon sa procession bilang volunteer. Hindi naman ako relihiyosong tao pero every year kasi sumasama kami ng mga kaibigan ko. Parang tradisyon na rin. Simple lang naman yung gagawin, maglalakad, may hawak na kandila, sasabay sa dasal. Pero nung gabing yon, di ko alam kung bakit iba ang pakiramdam. Bago pa magsimula, napansin ko na agad na parang ang tahimik ng buong baryo. Yung tipong kahit may mga tao parang wala pa ring ingay. Nagsimula yung prosesyon bandang alas 7 ng gabi. Mahaba yung pila, puro ilaw ng kandila lang ang nagbibigay liwanag. Habang naglalakad kami, sabay-sabay yung dasal.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ulit-ulit hanggang sa parang nagiging background noise na lang siya. Doon ko napansin yung babae. Sa unahan lang namin siya. Nakaputi, parang lumang damit, mahaba yung buhok niya pero halos nakatakip na to sa mukha niya. Noong una, wala lang, akala ko isa lang siyang participant. Pero habang tumatagal, may napapansin ako, hindi siya sumasabay sa dasal. Lahat kami sabay-sabay ang bibig. Siya, hindi gumagalaw. Ni hindi ko nakitang bumuka yung bibig niya, di ko na lang din pinansin yon kasi alam ko may ilang tao naman talaga na nagdadasal ng tahimik. Pero bigla akong napatingin sa paanan niya. Iba yung galaw niya. Hindi ko ma-explain ng maayos, Sir Dave. Pero parang nakalutang lang siya. Yung hindi sumasayad yung mga paa niya sa lupa. Napansin mo ba yon? Bulong ng kaibigan ko. Hindi ko siya sinagot agad kasi ayokong kumpirmahin. Pero tumango na lang ako. Habang naglalakad kami biglang may malamig na hangin na dumaan. Sandali lang. Pero sapat para mapahinto ako kasi sa buong gabi na yon, yun lang yung pagkakataon na may naramdaman akong hangin. At doon nagsimula. Bigla siyang huminto, yung babae, sa gitna ng prosesyon. Hindi agad napansin ng lahat pero unti-unti parang domino effect na papahinto na rin yung nasa likod. Hanggang sa tumigil na kaming lahat, nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Mga ilang segundo, walang nagsasalita, pati dasal, naputol. Tapos dahan-dahan siyang napaluhod, hindi yung normal na pagluhod, parang bumigay yung tuhod niya bigla. Miss, okay ka lang? May sumigaw, may lumapit sa kanya. Pero bago pa siya maabot, napasinghap siya. Yung malalim, parang nalunod tapos biglang umahon. At bigla siyang sumigaw. Hindi ko makakalimutan yung pangyayaring yon. Hindi siya normal na sigaw lang. Parang may dalawang boses na magkasabay. Isang babae at isang lalaki. Yung lalaki, mababa, galit. Yung babae, parang nasasakal, biglang nagkagulo. May umatras, may napadasal ng malakas, may tumakbo. Ako, hindi ako makagalaw. Parang naka-freeze lang ako sa pwesto ko. Sinubukan siyang hawakan ng dalawang lalaki, pero bigla siyang tumayo. Hindi normal, hindi gradual. Parang may humila sa kanya pataas. Isang iglap. Doon ko nakita yung mukha niya. Yung mata niya, sobrang dilat. May mga binibigkas siya na hindi maintindihan, para siyang Latin. Tapos tumawa siya ng malakas. Kinikilabutan po talaga ako tuwing naaalala ko yon. Tapos bigla siyang tumakbo padiretso, walang lingon-lingon at parang may sinusundan. May mga lalaki ang humabol sa kanya, pero hindi nila siya maabutan dahil napakabilis niya. At kahit madilim yung daan, hindi siya nadadapa. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin namin. Natigil na yung prosesyon at nagkagulo ang lahat. May mga umiiyak, may nagdadasal, may umuwi na lang. Pero ako at ang mga kaibigan ko ay nanginginig pa rin. Hindi ko alam kung ano ba yung mga nakita namin. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Kaya nagtanong-tanong ako kung sino ba yung babae kagabi. Doon ko nalaman yung pangalan niya. Siya si Liza Moreno. Taga-kabilang barangay lang pala siya. Tahimik lang daw yon at hindi palalabas. Pero ayon sa mga kapitbahay nila, matagal na raw may problema sa kanila. Yung tatay niya, madalas raw uminom at magwala sa bahay nila. Yung nanay niya naman may sakit at hindi na halos makakilos. Si Liza lang ang nag-aalaga at siya lang ang kumikilos sa bahay. Siya rin ang nagtatrabaho paminsan-minsan. Sabi ng isang kapitbahay, may mga gabi raw na naririnig nilang nag-iisa siyang nagsasalita. Akala nila normal lang, na baka stress lang. Pero may isang matanda ang nagsabi sa akin. Minsan yung mga sobrang bigat ng problema, nagiging bukas na pintuan. Hindi ko agad naintindihan noon. Hanggang sa nalaman ko kung ano ang nangyari pagkatapos ng prosesyon. Natagpuan daw si Liza kinabukasan. Sa may likod ng simbahan. Walang malay. Dinala siya sa bahay nila at ilang oras daw siyang hindi magising. At nung nagkamalay siya, hindi niya maalala yung mga nangyari. Pero hindi pa rin siya normal. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang tumatahimik. Tapos tititig sa isang sulok. At minsan, bigla na lang siyang magsasalita. Hindi daw boses niya. Doon na nagdesisyon yung pamilya niya. Nagpatawag sila ng pari. Isang exorcist. Hindi ko nakita mismo.
Pero narinig ko yung kwento mula sa pinsan ko na kapitbahay nila. 3 araw daw ginawa yung dasal. 3 araw na hindi siya halos kumakain. Hindi rin natutulog ng maayos. May mga oras daw na sumisigaw siya. Minsan umiiyak, minsan tumatawa, at minsan nagmumura sa salitang hindi nila maintindihan. Hanggang sa huling araw, bigla daw siyang nanahimik, sobrang tahimik, tapos dahan-dahan siyang umiyak. Hindi na yung iyak na galit, hindi na yung iyak na pilit, kundi iyak na parang pagod. At doon sinabi ng pare na umalis na. Simula noon, unti-unting bumalik si Liza sa dati. Tahimik pa rin siya. Pero wala na yung kakaibang tingin, wala na yung biglaang pagsasalita. At ang pinaka-importante, hindi na siya nasaniban ulit. Balita ko, madalas na siyang magsimba ngayon. Hindi na siya sumasama sa prosesyon, pero lagi siyang nasa loob ng simbahan. Tahimik lang, nagdadasal, at sabi rin nila, nagpa-bless daw siya ulit at nagpabalik-balik sa pari para sigurado na hindi na siya babalikan. Simula noon, hindi na ako naging komportable sa mga ganong okasyon, hindi dahil sa dasal, kundi dahil sa mga bagay na pwedeng sumabay sa dasal, kasi minsan, hindi lang tayo ang naririnig. Yun lamang po, at maraming salamat po Sir Dave sa pagbasa ng kwento ko. Hi Sir Dave, ako po si Erica. Ngayon po ay nagtatrabaho na ako bilang call center agent dito sa Cavite at masasabi kong medyo sanay na ako sa puyat at kakaibang schedule. Pero kahit anong pagod ko sa trabaho, may isang alaala na hindi ko talaga makalimutan. Lalo na tuwing sumasapit ang mahal na araw. Nangyari ito noong bisita iglesia namin at hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang nakita ko. Sa pagkakatanda ko, 18 years old pa lang ako noon nang mangyari ito. Bilang isang Kristiyano, nakaugalian na namin na magbisita iglesia tuwing mahal na araw. Biyernes Santo, noong taong 2019, nagpunta kami sa isang kilalang simbahan sa Taal, Batangas. Pangatlong simbahan na namin iyon nung gabing yon. Kasama ko yung 2 kong kaibigan at yung pinsan ko. Nagsimula kami bandang hapon at habang tumatagal ramdam mo talaga yung pagod, yung paa mo masakit na, tapos yung init ng araw na palitan na ng malamig na hangin ng gabi. Pagdating namin sa simbahan, medyo kakaiba agad yung pakiramdam. Hindi ko ma-explain ng maayos pero parang mas tahimik siya kumpara sa ibang simbahan na napuntahan namin. May mga tao pa rin, oo, pero hindi maingay. Yung tipong kahit may naglalakad, halos hindi mo marinig yung yabag. Pumasok kami sa loob, nagsindi ng kandila, tapos nagdasal. Pagkatapos nun, naupo muna kami sa gilid para magpahinga. Doon ko siya napansin. May babae sa may harap, malapit sa altar, nakaputi siya, hindi yung pangsimba na puti. Parang lumang damit, tahimik lang siya na nakaluhod, may hawak na kandila. Sa una wala namang kakaiba, akala ko nagdadasal lang siya. Pero maya-maya napansin ko na hindi pala siya gumagalaw. Yung tipong hindi siya humihinga ng malalim, walang galaw yung balikat niya. Nakatitig lang siya sa apoy ng kandila. Hindi siya kumukurap. Sinubukan kong i-ignore. Baka pagod lang ako. Baka nag-overthink lang ako. Pero ilang minuto na ang lumipas, ganun pa rin siya. Uy, tingnan mo yon. Bulong ko sa kaibigan ko. Pagtingin niya, napakunot noo siya. Kanina pa ba siya ganyan? Hindi ko na sinagot. Kasi pareho na kaming kinakabahan. Unti-unti niyang inilapit yung mukha niya sa kandila, dahan-dahan. Parang hindi siya nagmamadali. Akala ko hahalikan niya lang yung apoy, may mga ganong kasing debosyon. Pero iba to, ibinuka niya yung bibig niya. At dahan-dahan niyang isinubo yung apoy. Hindi siya napaatras at hindi rin napaso. Walang reaksyon at parang normal lang sa kanya. Napatayo ako sa kinaupuan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o lalayo, pero hindi pa doon natapos. Kinuha niya yung kandila at isinubo niya rin, dahan-dahan, at naririnig ko yung tunog ng pagnguya niya sa kandila, yung tunog ng wax na nadudurog sa ngipin niya. Walang ibang tao ang napapansin siya. Kami lang ng kaibigan ko. Habang ngumunguya siya, unti-unti siyang napalingon sa direksyon namin. Doon ako nanlamig. Kasi sigurado ako,
Nakatingin siya sa akin, kahit ang daming tao. Nakita kong ngumiti siya, yung hindi normal ang pagkakangiti. Lumapit ako ng konti kahit hindi ko alam kung bakit ginawa ko yon. Para kasing may nagsasabing gawin ko yon. At doon ko nakita yung labi niya. Punong-puno ng natunaw na wax at may halong dugo. Pero hindi siya tumitigil sa pagnguya. Bigla siyang tumayo. Sinundan ko siya ng tingin. Pagdating niya sa madilim na bahagi, bigla na lang siyang nawala. Doon na kami natakot ng tuluyan. Lumapit kami sa altar. Tiningnan namin kung saan siya nagpunta. Pero may napansin ako sa sahig. May mga tulo ng dugo at sa pinakadulo ng patak ng mga dugo ay may isang bagay na gumagalaw. Bigla akong napaatras sa nakita ko. Dahil napansin kong hugis dila ito. Doon na kami tumakbo palabas ng simbahan. Hindi na rin kami tumuloy sa ibang simbahan. Kinabukasan, hindi pa rin ako mapakali, kaya bumalik kami sa simbahan. Tinanong namin yung caretaker, hindi na siya nagulat. Sabi niya, hindi kayo ang una. Ayon sa kanya, may mga nakakakita talaga sa babaeng nakaputi tuwing mahal na araw. At may mga nakakarinig din daw na parang may ngumunguya sa loob ng simbahan kahit walang tao. May isa pa siyang sinabi na hindi ko makalimutan. Hindi yun kumakain ng kandila kundi naghahanap yun ng dila. Simula noon, hindi na ako tumitingin sa mga kandila kapag nagsisimba. Hindi na rin ako lumalapit sa altar kapag konti na lang ang tao. Kasi minsan, hindi mo alam kung sino ang nasa harap mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nakita ko nung mga panahong yun. Yun lamang po, Sir Dave. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Hi Sir Dave, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carlo, taga San Pablo, Laguna. 17 years old po ako nang mangyari ang ikukwento kong kababalaghan. Alam kong bawal ang ginawa namin noon at hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin. Hindi ko rin alam kung bakit namin ginawa, siguro dahil sa inip o dahil sa curiosity. Pero isang bagay ang sigurado ako, may sumagot sa amin at hindi siya yung inaasahan namin. Simulan na po natin. Naaalala ko pa Huwebes Santo noon, kaya halos sarado ang lahat, mga tindahan, karinderya, kahit mga computer shop. Tahimik ang buong lugar, yung tipong kahit tanghali, parang gabi ang pakiramdam. Mabigat yung hangin, parang may hinihintay ang paligid. Nasa bahay kami ng kaibigan kong si Ryan. Lumang bahay nila yon, kahoy pa ang hagdan. 4 kami noon, ako, si Ryan, si Marco at si Jeff. Sa una, kwentuhan lang hanggang napunta sa multo. Alam nyo naman po yun Sir Dave, pag mga bata pa kayo, nagiging interesado ang kwentuhan pag multo na ang pinag-uusapan. At ayun nga po, biglang may nagbiro. Subukan natin ang Ouija. Hindi ko na po matandaan kung sino po ang nagsabi sa amin ng ganon, pero sa pagkakatanda ko, nagtawanan lang kami. Pero walang tumanggi sa amin. May lumang Ouija board si Ryan. Hindi niya alam kung saan galing, basta matagal na raw yun sa kanila. Bandang hapon na kami nagsimula, papalubog na ang araw. Nagsindi kami ng mga kandila at pinatay ang ilaw. Sa totoo lang, hindi talaga kami marunong gumamit nun. Wala kaming mga ritual na binanggit o ano pa. Pero ramdam namin na biglang bumigat ang atmosphere ng panahong iyon. Nilagay namin yung baso sa gitna. Lahat kami nakapatong ang daliri. May nandito ba? Tanong ni Marco. Una, wala. Hanggang sa gumalaw yung baso. Dahan-dahan, parang may nag-iingat. Huminto ito sa yes. Muli kaming nagtanong, may multo ba dito? Tanong ko. Hindi umalis sa yes ang baso, tahimik kaming lahat, nagpapakiramdaman. Nung mga panahong yon, kinakabahan na ako na natatakot, pero hindi pa din kami tumigil. Nung si Ryan na ang magtatanong at ang tanong niya, tao ka ba? Biglang umikot ang baso, mabilis, hanggang tumigil sa no.
biglang lumamig ang paligid. Yung lamig na parang galing sa likod mo kahit walang tao. At doon namin narinig yung sa taas. Hakbang, 1, 2, dahan-dahan. Alam naming walang tao doon, pero may naglalakad. "May tao ba dyan?" sigaw ni Ryan. Walang sumagot, pero hindi rin tumigil yung hakbang. Biglang namatay ang mga kandila, isa-isa, hanggang sa tuluyang dumilim. At sa dilim, may bumulong, malapit, parang nasa pagitan namin. "Bukas, sasama ako sa inyo." Tumakbo kami palabas. Hindi na kami nag-usap, hindi na rin namin tinapos yung laro. Takot na takot kami. Nagtatanungan kami kung sino yun. Pero walang nakakaalam ni isa sa amin kung sino o ano ang nakausap namin. Pagtapos mangyari ang mga yon, bumalik kami sa kanya-kanyang bahay at hindi na muling pinag-usapan ang tungkol sa Ouija board. Yung parang walang nangyari. Sa takot ko, hindi ako halos nakatulog ng araw na yon. Kinabukasan, Good Friday. Akala namin tapos na, hindi pala. Nagsimula kay Jeff. Sabi niya, hindi rin daw siya nakatulog. May naririnig daw siya sa kwarto niya, yung tunog ng baso na kumikiskis sa sahig, kahit wala namang baso. Tapos may nararamdaman daw siya sa gilid ng kama. Parang may umuupo, pero pagtingin niya, wala. Kinagabihan tinawagan niya ako, umiiyak siya. "Pre, may kasama ako." Pinuntahan namin siya ni Ryan at Marco. Pagdating namin sa bahay nila, iba yung pakiramdam. Tahimik pero mabigat. Pagpasok namin sa kwarto niya, naamoy ko agad. Amoy kandila kahit walang nakasindi. "Dito siya gumagalaw," sabi ni Jeff. Nanginginig siya. Biglang may kumalabog sa taas ng kisame. Doon na kami natakot dahil hindi na ito normal. Dinala namin si Jeff sa bahay nila Ryan. Akala namin dun matatapos. Pero sumunod, kinagabihan, habang magkakatabi kami natutulog, may narinig kami. May kumakaluskos sa sahig. Pagdilat ko, nakita ko yung baso, yung ginamit namin. Gumagalaw ito mag-isa, dahan-dahan at paikot. Parang may hinahanap at bigla itong huminto. Nakatutok kay Jeff, doon siya nagsimulang magsisigaw. "Akin na ang katawan ng batang ito. Hindi nyo na siya makukuha." Sabay tawa ng malakas. Sa pagkakataong iyon, alam na namin na hindi na si Jeff ang kasama namin. Dahil hindi na niya boses ang narinig namin. Doon na kami humingi ng tulong. Pinuntahan namin yung lolo ni Ryan. Matanda na siya, kilala sa baryo na marunong sa dasal at mga ganitong bagay. Pagdating niya, hindi siya agad nagsalita. Tiningnan lang niya si Jeff. Tapos yung sahig, tapos yung baso. "Binuksan nyo. Hindi nyo isinara," sabi niya. Pinaayos niya kami ng pwesto. Pinaupo ulit kami sa paligid ng board. Ayaw namin. Pero sabi niya kailangan. Nagsindi siya ng kandila. "Ano man ang kinausap nyo, pauuwiin nyo," sabi niya. Pinahawak niya ulit sa amin yung baso. Nanginginig ang kamay namin. "Magpaalam kayo," utos niya. "Hindi ka namin inaanyayahan. Umalis ka na," sabi ko. Biglang bumigat yung baso, parang may pumipigil. Ayaw gumalaw, hanggang sa sumigaw si Jeff. Malalim, hindi kanya. "Hindi pa ako tapos." Doon na nagdasal ng malakas yung lolo ni Ryan. Biglang gumalaw ang baso, mabilis, paikot-ikot, parang galit, hanggang sa tumigil, sa goodbye. Sabay namatay ang kandila, tahimik, parang walang nangyari. Simula noon, tumigil na, nawala yung amoy, nawala yung tunog, nawala yung pakiramdam na may kasama. Si Jeff naman ay bumalik sa dati, pero ilang linggo siyang hindi nagsasalita ng maayos. Parang may trauma. At yung Ouija board ay sinunog ng lolo ni Ryan, hindi basta tinapon, sinigurado niyang wala nang matitira. Simula noon, hindi na kami nag-usap tungkol doon, parang may kasunduan kami. Nakalimutan na lang. Pero minsan, kapag Huwebes Santo, naiisip ko pa rin, paano kung hindi namin siya pinaalis? Maraming salamat po Sir Dave sa pagbasa ng kwento ko. Sana po ay magsilbi itong babala sa iba. Huwag niyong bubuksan ang mga bagay na hindi niyo kayang isara. Dahil hindi lahat ng kumakatok dapat pinapapasok.
Hi Sir Dave, ako po si Giselle at isa po akong former high school teacher. Nag-resign na po ako sa pagiging teacher para maging isang full-time mom. Gusto ko lang i-share yung mga kakaibang experiences ko sa 3 school na pinagturuan ko. Ikukwento ko po ito Sir Dave batay sa pagkasunod-sunod mula pinakaunang school na pinagtrabahuhan ko para mas madali pong maintindihan ng mga taga-subaybay nyo. Simulan po natin sa taong 2014. Fresh graduate pa lang ako noon at naghihintay pa ng LET results kaya nagturo muna ako sa isang private Catholic school sa Laguna. Hindi siya pinamumunuan ng priest o nun pero may monthly mass at tuwing November may mga araw na nakalaan para sa pagro-rosary. Medyo luma na ang school na yon. Naalala ko pa nung elementary ako, sikat na sikat ang school na yon at pangarap kong makapag-aral doon. Hindi lang namin kaya noon. Kaya kahit papaano, natupad pa rin ang pangarap ko, hindi bilang estudyante kundi bilang guro. Sa unang taon ko, okay naman ang lahat. May mga teachers na gustong makipag-close at isama ako sa barkada nila pero mas pinili kong mag-isa. Introvert kasi ako. Ironically, teacher ako pero pagkatapos ng klase, sobrang drained ako. Ang pinakahihintay kong oras araw-araw ay 3:00 ng hapon uwian ng students pero ang teachers 5:00 ng hapon pa ang out. Kaya yung 2 oras na yon ako lang mag-isa sa classroom, tahimik. Doon ako nag-check ng papers o naghahanda ng lesson. Ang classroom ko ay nasa 2nd floor malapit sa balcony na kita agad mula sa gate. 4 lang ang classroom sa floor na iyon at sa kabilang dulo naman ang CR ng boys at girls. Ang teachers sa 2nd floor nakiki-CR sa principal's office at doon nagsimula ang kakaiba. Friday noon kaya naka-scouting uniform kaming lahat, students at teachers. Pumasok ako sa classroom ng section ko na nasa dulo, malapit sa CR. Pagpasok ko, tumayo agad ang lahat para mag-greet. Pero napansin ko na may 3 or 4 na girls sa likod na nakaupo lang at nakayuko, parang ayaw akong tingnan. Pinatayo ko sila para mag-pray at mag-greet sa klase. Tumayo naman sila, pero kitang-kita ko na takot sila. Habang nagtuturo ako, may napansin akong student mula sa ibang section na pumunta sa CR. Pagbalik niya, napansin kong 2 beses siyang bumalik sa tapat ng classroom ko, parang may tinititigan sa loob. Natapos ang lesson pero hindi ako mapakali. Nilapitan ko yung mga girls na kanina pa nakayuko. Tinatanong ko kung anong problema. Ayaw talaga nila akong tingnan. Yung isa pa nga, tinakpan ang mukha niya. Mahina lang ang sagot ng isa. Wala po ma'am, okay lang po. Pinilit ko pa silang magsabi kung may problema. Tumango lang sila. Nung time ng recess, lumapit sa akin yung student na sumilip sa room kanina. Bigla niya akong tinanong, "Ma'am, okay ka lang po ba?" Nagulat ako. Sabi ko, "Oo naman, bakit?" Sabi niya, "Mukhang masama daw pakiramdam ko." Naguluhan ako dahil wala naman akong sakit. Pagkatapos sinabi niya yung bagay na hanggang ngayon nagpapakilabot pa rin sa akin. Sabi niya, "Ma'am, nung galing po ako sa CR, nakita ko po kayo na naglalakad papunta sa direksyon ko. Mabagal po kayong maglakad. Nakayuko." Nag-alangan daw siyang mauna sa akin kasi baka mapagalitan siya. Pero nang lampasan niya ang room ng Section D, nakita niya ako sa loob ng classroom. Nagtuturo. Napatingin siya sa harap kung nasaan yung naglalakad na ako. Wala na raw ako doon. Kinabukasan, lumapit sa akin yung mga girls na kahapon pa nun na natatakot. Humingi sila ng pasensya. At doon nila sinabi kung ano talaga ang nangyari. 5 minutes bago ang subject ko, pumunta raw sila sa CR sa 2nd floor. May malaking lumang salamin doon pero sobrang labo na at halos wala ka nang makita. Pagpasok nila, nagtatawanan pa sila. Tapos nakita nila ako, nakatayo sa harap ng salamin. Tahimik silang lahat at sabay-sabay nag-greet, "Good morning po, ma'am." Pero hindi ako sumagot. Yung 2 sa 3 students ay pumasok sa cubicle. Yung isa ang naiwan. Napansin niya na naglalagay raw ako ng eyeliner. Pero kakaiba raw ang ginagawa ko. Nakatayo raw ako ng tuwid na tuwid.
At yung kaliwang kamay ko raw ay nakababa lang, tapos yung kanang kamay ko raw ay paulit-ulit na ginuguhit ang eyeliner sa lower eyelid ko. As in paulit-ulit raw po Sir Dave at mabagal. Sobrang stiff lang daw ang galaw ko. At hindi raw ako tumitigil. Nag-alala yung student dahil parang masakit na yung ginagawa ko sa mata. Tinawag niya ako. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Walang sagot. Lumabas yung dalawang girls sa cubicle. Tinry ng isa na tapikin ako sa balikat, pero tuloy pa rin daw ako sa pag-glide ng eyeliner sa mata. Paulit-ulit, mas madiin hanggang sa niyugyog niya ang balikat ko. Dahan-dahan ko raw ibinaba ang kamay ko, tapos dahan-dahan akong lumingon sa kanila. At doon nila nakita, galit na galit ang mukha ko. Tumakbo sila palabas ng CR sa sobrang takot. Pagdating ko sa classroom nila, ilang minuto pagkatapos nun nakita nila ako. Pinatayo ko sila para mag-greet at doon nila napansin na wala akong eyeliner. Ang makeup ko lang lagi ay eyebrows, foundation at lipstick. Malinis ang mata ko, doon sila tuluyang natakot. Nung ikinuwento ko ito sa principal, kumalat ang chismis sa school. May isang elementary teacher ang lumapit sa akin. Sabi niya ilang beses na raw niya akong nakita sa ikalawang floor ng elementary building. Naglalakad daw ako pabalik-balik sa koridor. Mabagal. Nakayuko. Nagtaka siya noon kung bakit ako nasa elementary building dahil high school teacher naman ako. Akala niya raw naglalakad lang ako para magbawas ng stress. Pero nang marinig niya ang nangyari sa CR, doon niya naisip na baka hindi ako yung nakita niya. Sinabihan nila ako na mag-ingat at huwag masyadong gumala sa school at magdasal palagi, na ginagawa ko naman talaga dahil may daily devotion ako at pagbabasa ng Bible. Pero hanggang ngayon, Sir Dave, hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano yung nakita nila sa CR, kung sino yung naglalakad sa hallway na kamukha ko, at kung bakit ginagaya niya ang mukha ko. Fast forward, taong 2016. Pagkatapos ng 2 taon ko sa private school, nag-apply na ako sa public school. Hindi dahil sa experience ko sa unang school na nagturo ako, kundi dahil yun talaga ang pangarap ng nanay ko para sa akin. Na-assign ako sa Cavite. 2 lungsod ang layo sa amin. Halos 2 oras ang biyahe one way dahil sa traffic. Noong una po Sir Dave, nagko-commute lang ako. Pero habang tumatagal, sobrang nakakapagod na. Kaya nag-decide ako maghanap ng boarding house malapit sa school. Nalaman yon ng mga co-teachers ko. Halos lahat kasi sa school na yon galing din sa malalayong lugar kaya puro nangungupahan sila. In-invite ako ng ilang teachers na sumama na lang sa inuupahan nilang bahay. 4 silang babae doon. Pero tinanggihan ko. Sabi ko may nahanap na akong place. Ang totoo, wala pa. Introvert kasi ako. Hindi ko kaya na pati oras ng pahinga at tulog ko may kasama pa akong ibang tao. Eventually, nakahanap din ako ng boarding house. 10 minuto lang mula sa school. Parang dorm style siya sa 2nd floor na may 6 na rooms. Strictly for ladies only. 2 lang ang bakante noon. Kinuha ko yung room sa bungad, medyo mas malaki. Common ang CR at kitchen pero okay lang sa akin. Importante may sarili akong kwarto. Ako lang ang bagong teacher doon. Halos lahat ng teachers matatagal na at mas matanda sa akin. Literal na ako ang bunso. May principal kami na nasa 50s na, madalas niya akong pagtripan o bulihin. Papapasukin ako, magtuturo, bibigyan ng extra work, ipapacoach sa contest. Tinanggap ko naman lahat. Basta pagkatapos ng trabaho, uwi na agad ako sa boarding house. Hindi ako mahilig sa small talk at iyon ang naging issue nila sa akin. Sinasabi nila, anti-social yan. May sariling mundo. Hindi marunong makihalubilo. Pero sa totoo lang, mabilis akong makaramdam kung plastic ang tao or may bad intention. Magkukumare pero sila rin ang nagsisiraan. Kaya ginawa ko na lang na professional at trabaho lang ang pakikitungo ko sa kanila. Eventually, naging ka-close ko ang mga lalaking teachers sa school. Sila lang ang maayos kausap. Music, history, politics, economy, ang mga topic namin. Pero lalo lang uminit ang mga mata sa akin ng mga co-teachers ko dahil doon. Isang araw may lumapit sa akin na isang teacher na mabait.
Hindi siya kasali sa mga chismosa. Sabi niya, kung kailangan ko raw ng kausap, nandyan lang siya. Nagpasalamat ako. Pero tinanong ko rin siya, may problema ba? May narinig ka bang chismis tungkol sa akin? Nag-alangan siya. Pero sinabi rin niya, may nakita siya na ako. Isang umaga daw, isang linggo na ang nakalipas, bumili siya sa labas ng school. Pagpasok niya sa gate, nakita niya daw ako, nakaupo sa motor ko. Naglakad daw siya ng dahan-dahan para tingnan kung ano ginagawa ko. At doon niya nakita, umiiyak daw ako. Nagpupunas ng luha habang nakatitig sa side mirror ng motor. Kinutuban daw siya na baka napagalitan ako ng principal. Gusto niya sana akong lapitan. Pero napansin niya daw na sobrang diin ng pagpahid ko ng panyo sa mata ko. Paulit-ulit. Madiin, parang galit. Kaya hindi na raw siya lumapit. Nagulat ako sa kwento niya. Sabi ko, Ma'am, hindi ako yun. Hindi ako tumatambay sa motor ko dahil malapit iyon sa office ng principal. At sigurado ako na hindi ako umiiyak sa gate noong araw na yon. Napahaplos siya sa braso niya. Sabi niya, so, hindi pala ikaw yun? Ginagaya ka? Doon ko na ikinuwento sa kanya yung nangyari sa akin sa private school. Yung doppelganger ko sa CR, mas lalo siyang nag-alala para sa akin. Pero inassure ko siya na okay lang ako. Akala ko doon na matatapos iyon pero hindi pa pala. Bigla akong nanamlay. Wala akong sakit pero hindi ako makaalis sa kama. Wala akong ganang kumain. Kahit maligo, hindi ko magawa. Gusto ko lang na palaging nakahiga. Tumagal yon ng 3 araw. From Wednesday to Friday, hindi ako pumasok. Hindi ko sinabi sa kahit kanino, kahit sa pamilya ko. Nasa boarding house lang ako, nakakulong. At ang pinakamasama, nagkaroon ako ng depression at nakakaisip na ako na wakasan na lang ang buhay ko. Walang nakakaalam kung saan ako nagbo-board. Tawag ng tawag ang mga co-teachers ko sa phone ko. Hanggang sa tinanggal ko ang SIM card at itinapon ito. Ayoko nang may kumausap sa akin. Hindi rin ako umuwi ng weekend nun. Kaya nag-alala ang parents ko sa akin. Sa room ko, may kable ng kuryente na nakatali na sa grill ng bintana. Alam kong handa na ako nung panahon na yon. Handa ako nang tapusin ang buhay ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon, Sir Dave. Saturday evening, may kumakatok sa kwarto ko. Alam kong parents ko yon. Pero parang malayo at muffled ang naririnig ko. Ayoko silang harapin. Gusto ko na lang matapos na ang lahat. Hanggang sa nalaman ko na hiniram nila ang susi sa owner ng boarding house. Binuksan nila ang kwarto ko. At ang nakita nila ay ang sobrang kalat ng kwarto. Balat ng pagkain, basura, mga damit. Halos hindi na makita ang tiles sa sahig. Hindi ko napansin na ilang linggo na pala akong ganun. Tumakbo si mama sa akin at niyakap ako. Umiiyak ako noon, sinasabi ko, pagod na ako. Ayoko na. Pero ang nakakapagtaka, wala akong luha. Nilinis nila mama ang kwarto ko. Inuwi nila ako sa bahay nung panahon na yon at tinulungan nila akong makarecover. Eventually, naging okay ulit ako. Bumalik ang sigla ko, saka ako bumalik sa boarding house. Napakiusapan ako ni mama na mag-commute na lang. Pero sinabi kong kaya ko pa. Napakabait na rin ng bagong principal kaya naging mas maayos na ang trabaho ko. Akala ko tapos na ang lahat. Sa 3rd year ko sa school na yon, may kakaiba ulit na nangyari. Sa loob ng 2 linggo, lagi akong nagigising ng madaling araw. Palaging malapit mag 3:00 ng madaling araw. Mahimbing ang tulog ko pero kusa akong nagigising. Simula noon, binubuksan ko na ang ilaw habang natutulog. Isang gabi, umuulan. Nakakumot ako habang natutulog. Bigla kong naramdaman na may humihila sa kumot ko. Dahan-dahan, hinila ko ulit pataas sa katawan ko. Dahil sa pagod, nakatulog ulit ako. Pero maya-maya, naramdaman ko ulit. Ang kumot ko hinihila na naman pababa hanggang sa napunta na sa paa ko. Napabalikwas ako at napaupo sa kama. Halos lumabas sa dibdib ko ang tibok ng puso ko at nakita ko yung kumot ko na nasa sahig. Una kong tiningnan ang pinto. Nakalock ito at may chain lock pa. Tiningnan ko din ang bintana. Nakalock din. Isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Baka may taong nagtatago sa ilalim ng kama. Buong tapang kong sinilip ito. Ngunit wala.
Malinis ang ilalim ng kama. Kinuha ko ang kumot at bumalik sa kama. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa nakatulog ulit ako. Binaliwala ko iyon hanggang sa may nangyari na tuluyang nagpaalis sa akin doon. Isang gabi bago matulog, nagdasal ako. Hindi na ako nagkumot dahil sa takot. Habang mahimbing ang tulog ko, naramdaman kong may humawak sa paa ko. Bigla akong napamulat at bago pa ako makagalaw, hinila ako pababa ng kama. Tinry kong abutin ang headboard pero pagtingin ko sa ulunan, sobrang layo ko na. Para bang may malakas na puwersang humila sa akin. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, nagpaalam na ako sa owner at umalis na ako sa boarding house na yon. Year 2022, nakapag-transfer na ako sa school sa hometown ko dito sa Antipolo. 5 minutes na lang ang biyahe. Masaya ako. Maganda ang environment, walang toxic na co-teachers. At halos ka-age ko lahat. Akala ko wala na ang mga kakaibang nangyayari. Isang araw nagtuturo ako sa 4th floor, malapit na ang uwian. Habang nagdidiscuss ako, nakita ko ang isang co-teacher ko na naglalakad sa koridor. Nagkatinginan kami, tumango ako sa kanya habang nagtuturo. Pero napansin ko, parang nagulat siya. Kaya sinabi ko muna sa class ko, copy the lecture first. Lalabas sana ako para kausapin siya. Paglabas ko, halos naiiyak siya. Hinila niya ako palayo sa classroom. Tapos tinanong niya ako, "Ma'am, paano ka nakarating agad dito sa ika-4 na floor?" Kinilabutan ako. Parang alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Sabi ko, "Hindi po ako umaalis dito. Sunod-sunod po classes ko sa floor na ito." Napahawak siya sa braso ko, halos umiiyak. Sabi niya, galing daw siya sa unang floor. Pagdating niya sa ikalawang floor, nakasalubong niya ako. May dala raw akong laptop, record notebook, tumbler at chalk box. Eksakto sa mga gamit ko. Binati niya daw ako ng good morning ma'am, pero hindi raw ako tumingin sa kanya. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad pababa. Pero pagdating niya sa 4th floor, narinig niya raw ang boses ko sa classroom. Doon na siya tuluyang natakot. Dahil imposible raw iyon, napabiro na lang ako sa kanya. Sabi ko, "Ma'am, hanggang dito ba naman sinusundan ako ng doppelganger ko?" Kaya sinabi ko na lang, kapag nakita niya ako, tawagin niya ako. Kapag hindi ako sumagot, hindi ako yon. Simula noon, lagi na niya akong tinatawag kapag nakikita niya ako at kailangan ko talagang sumagot agad dahil kapag hindi, natatakot siya na baka hindi ako yung kausap niya. Sir Dave, yan ang kwento ng makulit kong doppelganger. Halos sa bawat school na pinasukan ko, may insidente na may nakakakita ng kamukha ko. Ang tanong ko hanggang ngayon, bakit parang sinusundan niya ako? Pasensya na po Sir Dave at medyo mahaba ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.